Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ang nakikita nyo po ngayon sa inyong monitor at screen ay walang iba kundi si VP Sara Duterte mga kababayan. Okay, so eto ngayon ang latest no, na balita. Narinig nyo yan sa akin bagong-bago Ayon po no, sa House panel, inirekomenda ang paghahain ng kasong plunder at iba pang kaso laban kay VP Sara Duterte mga kababayan. Patong-patong na yung kaso nito, no? Meron ng impeachment, meron pang kaso ng plunder o pandarambong mga kababayan. No? Yan pong kaso na yun ay isinimpa sa kanya ng House panel mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Natatawa ako kasi sabi ng iba, wag na raw ako mag-comment ng ganun no? Okay, sige, pakilike na lang po ang ating video ngayon. Alright, so shoutouts tayo sa mga followers natin dyan, sa mga subscribers, sa mga nagko-comment. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, so pag-usapan na natin to mga kababayan. Medyo matindi-tindi tong isinampang kaso ngayon kay VP Sara Duterte dahil plunder po ito. No, pandarambong to mga kababayan. No, medyo tignan natin kung malulusutan din ito ni VP Sara Duterte dahil mukhang lulusot. No, hindi ko sinabing lulusot mukhang lulusot siya sa impeachment dahil yung mga senador ay tila naging abogado po niya sa Senado. No? Dahil imagine naman ninyo, tignan nyo naman yan, no? Grabe. Ilan yung mga pumabor? No? Senator judges na bumoto sa mosyong ibalik sa Kamara ang articles of impeachment versus VP Sara. Ilan yung bumoto dyan? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. No? Tapos yung bumoto na wag ibalik, no? Bumoto sa mosyong ibalik sa Kamara ang articles of impeachment, mga hindi pumabor, 5 lang mga kababayan. Diba? Mukhang nagkaroon nga po siya, no, ng mga anong tawag natin dito? Abogado sa Senado mga kababayan. Okay, so sabi po dito, no, mga kababayan, sa balita, ito, basahin natin. House panel inirekomenda paghahain ng plunder at iba pang kaso laban kay VP Sara Duterte. Okay? So sabi dito mga kababayan, ito inirekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability, yan, inirekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang paghahain ng kasong plunder laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng irregularidad umano sa paggastos ng confidential funds. Okay? So, ang kino-question kasi dito mga kababayan, hindi rin ito maintindihan ng mga DDS yung irregularities, diba? Lahat naman no, hindi naman kino-question yung confidential funds mismo. Yung irregularities po sa confidential funds, kung paano ginastos, diba? Ang lagi nga nating sinasabi dito, kung yung sa confidential funds na yan, yung bang mga nag-receive, yun yung kino-question halos dito mga kababayan. Diba? Kung titignan ninyo, yung mga nag-receive, tignan nyo naman yung mga pangalan. Mary Grace Piatos, pangalan ng kung ano-ano. No, at ang kino-question pa dyan na isa, parang walang mga birth certificate. Diba? Yun yung irregularities mga kababayan, hindi mai-explain. Yun yung pinapaliwanag sa kanya. Ngayon, kung hindi niya maipaliwanag yan, no, at mukhang lulusot nga siya dito sa impeachment mga kababayan, wala na silang ibang hakbang kundi iharap sa kasong plunder si VP Sara Duterte. Diyan na magkakaalaman siguro yan, no? Kasama rin sa pinakakasuhan ng mga opisyal at dating opisyal ng Office of the Vice President
at Department of Education, pati na ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zulaika Lopez. Naku po. Kawawa naman yung DepEd, no? Ang dami-daming nangailangan, pati nga yung mga laptops, no, na kino-question mga kababayan. No? Inirekomenda rin ng committee na ang paghahain ng kasong technical malversation, falsification, bribery, at graft and corruption laban sa mga sangkot. Medyo mabigat nga to mga kababayan dahil may kasamang graft and corruption. No, tapos yung falsification, ayan, falsification. 'Di ba? Kasi nga hindi ma-explain, no? Walang dokumento yung mga nag-receive ng pera ng confidential funds. 'Di ba? Oh, sabi dito mga babayan, pinagtibay ng Kamara de Representante ang committee report sa session nitong Martes ng gabi matapos basahin ng chairperson ng committee na si Representative Joel Chua. Ito yung binanatan nila no? Yan na, bumuelta na. Ang rekomendasyon ay nagulat sa irregularidad umano sa paggastos ng 612.5 million confidential funds sa ilalim ng OVP at DepEd noong 2022 at 2023. Halos kalahating bilyon to mga babae. Grabe yung perang yan, no? Hindi alam saan napunta, no? Inirekomenda rin ng committee na amyendahan ng Joint Circular number 2015-1 upang maiwasan ang pag-abuso sa paggamit ng confidential funds. Sinasabi dyan mga babayan, hiniling ng committee ang paglikha ng pamantayan sa pagtukoy ng mga ahensya na maaaring bigyan ng confidential funds at ang limitasyon sa halaga nito. Yan, magkaroon na ng limits. Yun ang maganda dyan no? Magkaroon ng limits, mga babayan. Hindi yung basta bigay lang ng bigay. At kung ano lang yung hinihingi nila, yun ang ibibigay. Diba? Inirekomenda rin ng committee ni Chua ang pag-amyenda sa Secrecy of Bank Deposits Law upang maaaring mabuksan ng bank account kung nasaan ang pondo ng gobyerno upang mausisa ito ng Kongreso. Ang kopya ng committee report ay papadala sa Office of the Ombudsman. Eto na. Commission on Audit, Department of Justice at Department of Budget and Management para sa kanilang impormasyon at angkop na aksyon, mga babayan. Yan po yung sinasabi po dito, no? At ito mukhang maganda to, no, yung rekomendasyon na to ng bank secrecy o Secrecy of Bank Deposits Law. Diba, pagka ikaw, no, ay halal ng bayan, no, dapat ay yung bank account mo ay pwedeng buksan. Okay? Ang problema diyan mga babayan, pagka mga ganyan, no, magkakaroon na ng mga cronies yan. No? Magkakaroon na ng ibang tao na pwedeng mag-receive, no, ng pera na yan ng taong bayan, mga babayan. Di ba? Pwedeng ibang iba yung mag-open ng accounts tapos doon ipapasok yung pera. No? Well, abangan natin. No? Tignan natin anong kalalabasan yan, mga kababayan. Lalo na talagang napakainit po ng lahat dito kay VP Sara Duterte dahil maraming hindi ma-explain Di ba? O gamitin ulit natin yung salitang taong bayan. No? Tinatanong din yan ng taong bayan, mga kababayan. No? Mga kababayan natin, no? May mga nagtatanong ng mga kababayan natin. No? Saan ginastos? Paano ginastos? Sino yung mga nag-receive ng ganong kalaking halaga ng pera na dapat ma-explain ni VP Sara Duterte? Diba? So kung makikita natin, mga kababayan, no, itong ginawa po na to ng Senado, no, sa pagbalik sa Kongreso ng impeachment, mukhang mukhang tagilid na, no, yung impeachment na yan. Diba? Yun lang yung nakikita ko dyan, mga babayan, dahil talagang nagkakaroon na ng delaying tactics. No, mauubusan na talaga sila ng oras pagka ganyan pa yung nangyari. Diba, mga babayan? So tignan natin ano yung sinabi dito ng ating mga kababayan. Diba? Tingnan natin. Bakit si Sara lang kaya hindi nakalusot ang impeachment at medyo ma-delayed pa? Ibang strategies na naman gawin. Iba na naman daw yung gagawing strategy, mga babae.
Actually, yung sinasabi po ng may narinig ako doon sa Senate. Sabi ata ni Senator Bongo, no? 3 taon na lang naman, no? Antayin na natin. Sino ba atat na atat patalsikin ng Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Sino yung init na init, no? Inip na inip, no, na makaupo sa pwesto at patalsikin ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Kasi unang-una, ulitin natin mga babayan, nakaupo na yung Pangulo natin. Diba? Yung sinasabi ko palagi Nakaupo na si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? So, bakit niya pa kailangan gawin yan? Diba? Andiyan na lahat. May Vice President siya, may Senate President siya, may House Speaker siya. So, anong use para gawin niya to kay VP Sara? Diba? Kasi hindi naman siguro siya tanga, mga babayan, na gumawa ng ganito kalaking promosyon o ganitong kalaking issue o magsagawa ng impeachment trial laban kay VP Sara. 'Di ba? Kasi kasiraan niya din 'yan No, makakasira din sa reputasyon niya 'yan. Bakit kailangan niya pang gawin 'yan? Siya na yung pangulo. 'Di ba, mga babayan? Kung iisipin ninyo mabuti, no. Sino yung gustong-gustong umupo sa pwesto? Sino yung maiingay? No, sino yung sigaw ng sigaw na pababain na yung Pangulong Bongbong Marcos? Sino yung laging naninira sa Pangulong Bongbong Marcos? 'Di ba? Sino ba yung naninira sa presidente? 'Di ba yung mga nasa kabilang parlor? Kasi gustong-gusto na nilang makaupo si VP Sara Duterte. 'Di ba? Gusto na nila makabalik yung mga Duterte. Bakit? Bakit kayo nagmamadali? Ano meron? 'Di ba? At ngayon ay pag-uusapan natin, no, dahil dito po kaya dating Pangulong Duterte ay mayroon pong masamang nangyari, mga babayan, at talaga namang lahat po ay nagulat po dito sa balita na to, no. Grabe po itong nangyari sa kanya dahil mukhang hindi na nga po siya makakauwi o makakabalik dito sa ating bansa. No, aalamin po natin yung balita na yan, mga babayan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at paki-like naman po ang ating video ngayon. Alright? So yan muli, inihiling ko sa lahat ng mga bago pa lang dito sa ating channel, paki-like naman po ang ating video. And please, no, dun ba sa mga palagi po nandiyan dyan, paki-like po ang ating video. Alright? Okay, so shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyo sa palagi po nandiyan dyan, no, dito sa ating channel. Okay, so umpisahan na natin ito, mga babayan. Alamin natin, no, itong balita na meron pong nangyari, no, dyan po sa The Hague, mga babayan, na mukhang hindi na nga po makakauwi itong si dating Pangulong Duterte dahil po sa pangyayari na to. Okay, so ito yan, mga babayan. Alamin natin itong balita na to dahil nagdesisyon na nga daw po, no, ang ICC, mga babayan, no, na yung 2 judge po na pinadidismiss nila o pinatatanggal po nila doon sa kaso, no, hindi po sila pinagbigyan ng ICC, mga babayan. Okay, so alamin natin yung balita na yan ngayon at atin yung pag-usapan, mga babayan. Let's go. Ano na po nangyayari sa ICC ngayon, attorney, dahil yung motion na pag-question sa jurisdiction, mukhang ipinapabasura na po ito. Di ba po isa ito sa nakikita natin na gagawing malaking hadlang ng kampo ng mga Duterte para hindi matuloy itong kanilang kaso sa ICC? Ito sa ICC, dito nila na-apply ang fourth wheel. Fourth wheel? Oo, fourth wheel talaga sila, sabi. Ang balita pa lang ang talagang malaking question ay patungkol dito sa jurisdiction. Bago daw magtuloy yung trial sa September, pag-usapan na rin ang jurisdiction ng Pilipinas. Pero bago pag-usapan yung jurisdiction, ipinapatanggal yung 2 sa 3 judge ng Pinal Court. Doon na-resolve na. So, 19 days ago, nagkaroon ng comment yung parang diba, sa atin, napasagutin yung kabilang partido. After mag-file ng Duterte Camp, pinasagot ang prosecution, ang mga judges, at saka kung sino pa gustong kumada, kumbaga. Patapos silang sumagot, after 19 days, may decision niya, rejected.
Saka po nilabas yung decision. Actually, June 9. Medyo may time difference lang tayo, pero June 9 daw, yung Monday, ay nagpulong yung buong plenary ng garden. Lahat ng gardens pinagpasahalin tungkol sa sa disqualification. Opo, wait lang, attorney. Opo, sorry po. Kailan po ulit yung pag-usap na hindi ko po narinig yung date? Kasi sabi po niyo 19 days, no? Once na pag-usapan nila. Sorry. Hindi, 19 days after binag-COVID. Kasi di ba ganun naman ang kalakaran. Sagot muna yung kabila. After 19 days, nakapagpasa na. So, kahapon yun, July. Ang technical deadline nila is 120 days. O, diba? Tapos 19 days, forthwith talaga, attorney. Forthwith. At sinasabi din naman kasi ng Duterte Campus, nilang matapos yung issue na to, parehong issue, bago yung September. At nauna na ito, disqualified ba dapat yung dalawa sa tatlo na magpapag-uusap sa jurisdiction? Sabi nila, hindi. Paunawa lang nila, yung buong pasya, yung buong decision, bakit, nandoon ay saka ka lang i-upload. Pero, in-upload na yung decision na no, rejected. Yun nga ni So, ibig sabihin, attorney, ibig sabihin po, yung tatlong judge na nakita natin noong Marso nung unang humarap ang dating Pangulong Duterte, sila pa rin yung aasahan natin until the confirmation of charges. Nagtataka lang ako, no? Bakit pati yung mga judge, no, gustong panghimasukan, no, netong mga abogado, no, o itong kampo ni dating Pangulong Duterte, 'di ba? Kung talagang sa tingin nila hindi guilty, no, o sa tingin nila wala namang talagang dahilan para makulong o makonvict ang dating Pangulong Duterte, bakit pati yung mga judge pinapapalitan nila o pinatatanggal nila o pinai-inhibit nila? 'Di ba? Doon ka magtataka eh. Actually ako napapaisip lang ako. Bakit pati 'yun, no? So itong tatlo ito, sila pa rin yung uupo sa pre-trial table sa issue ng jurisdiction. Ngayon, ito na tayo. So, main issue na tayo. Side story lang yung pinapa-disqualify. Actually, importante din yun. Kasi, sabi, ewan ko dito sa impeachment, kung ikahalitulan ko lang, pag may nakita kang judge na bias o nag-aabogado para sa akusado, o nag-aabogado para dun sa respondent, syempre parang, bakit? Ngayong malinaw, hindi nag-aabogado itong dalawang to, hindi sila bias, magtutuloy na ang pagpapasya tungkol sa jurisdiction. Kahapon din ang deadline ng observation patungkol dito mula sa prosecution at saka sa amin sa victim. Uploaded na kaagad yan. At kita naman na pareho ang victim at ang prosecution kontra dun sa request ng challenge ng defense na walang jurisdiction right. Kasi kung maalala ko, Attorney Cristina, no, sinabi niyo before na gagamiting argument ng Duterte Camp itong jurisdiction, pero sa paningin nga ninyo, hindi ito magagamit because even nung umalis na tayo doon sa Rome Statute, nag-start na yung investigasyon a year before. Ito po yung argument na yan, tama po? Ayan. Medyo tiniteknika lang nila ang sinasabi. Meron kasing stage talaga na investigation. That's second stage. Pero, kumbaga, small I o kaya common noun na investigation o pag-iimbestiga in general, nagsimula na ito noong February 2018. Ang tawag lang, preliminary examination. Technical term, yung investigation, talaga nagsimula ng 2021. Pero, nagsimula na yung generic term, investigation, 2018 pa lang. So, nandito tayo ngayon sa puntong yan. Kaya, ang ganda nga ng mga submission, para babasahin mo, parang napapaitaw, definition ito, ano bang ibig sabihin ng any matter? Ano bang ibig sabihin ng any matter under the consideration by the court? Parang court 15 yan. Ano bang ibig sabihin ng any matter under the consideration of the court? Ngayon po, ito naman ang pinag-uusapan natin, yung jurisdiction, na alam talaga natin, ito yung magiging
parang isa sa mga malaking alas ng Duterte Camp na paglaban. Oo, no, na paglaban nga dito sa kanilang ICC case. Pagkatapos po itong madesisyonan, because ang bilis ang bilis magdesisyon itong mga judges ng ICC chamber. Sa tingin po ba ninyo, meron pa silang mga alas para madelay palalo yung September 23 date natin? Posibleng motion, parang request din, yung interim release. Yung interim release na lang, no? After that, wala na mga iba. Gawa-gawa sila dyan, pero wala pang sila file. Ayun. Pero yung talakhan na ng pwede nilang i-file, ay doon na depensa. Hindi ko ginawa, baliw ako nung oras na. Nung mga panahon na yan, oo. So, depensa na. Pero ibig sabihin, dapat simula na ang trial mo. So, labas na yung mga technicalities, logistical issues. Kailangan, at wala na sila na iba pang punto, depensa na. So yung September na inaabang natin, attorney, na confirmation of charges, pwede pa yung maurong paatras o mas mapaaga, depende dito sa mga magiging hatol dito sa mga inaapela pa ngayon ng kampo ng pamilya Duterte? Oo, posibleng paatras. Palagay ko hindi paaga kasi so mapapatagal pa talaga doon ang dating Pangulong Duterte, no, sa ICC. Pagka ganyan, mga kababayan, di ba? Maraming factors yan. So, una, gusto nilang matapos muna itong jurisdictional challenge. At kung titignan na natin, after 90 days, after sa yung ICC, pwede after ng submission ng comment. So, ngayon, pwede tayo magbilang from June 9 plus 19 days, July. Meron ng division. O, kahit pagawin natin 20 days. Tapos, ito lang, August kasi, bakasyon sa korte. So, may recess. Sa Europa, ganyan ang style nila eh. So, 3 linggo, isang buwan. Talagang pahinga. Yan ang kanilang work-life balance. Ay, diba? Kaya, mukhang walang masyadong nangyayari ng August. Talagang September na. Kaya, hindi ito mapapaaga. Kali lang, mapapatuloy. Kahit naman may recess sila ng isang buwan bago mag-September, ang dami na agad nangyari. Attorney, di ba? Nakita natin yung yung movement talaga eh. Fourth week. At saka ang kaibahan kasi dyan, partner, tsaka attorney, mga professional talaga kumilos yung mga abogado dyan sa ICC. Walang palabok, walang kung ano-ano. Oo, pag sinabing, yung sakit po ganyan. Well, nakita ko, sabi ng doktor, okay naman daw siya. Tapos, ganun lang. Wala nang arte-arte. Kaya nga. Paano po yung kanilang inilalakad na panunumpa nung dating Pangulong Rodrigo Duterte as mayor? Ito po ba ay, may movement na po ba ito? May bearing ba yan? Una, wala pang movement. Kasi dapat may society na request. Tingin ko, posibleng dalawa yan, posibleng secret nila na isa, confidential. Pero kung ano-ano man, i-unseal yan o ipapaalam sa kabila kasi may impact yan sa mga biktima. Pagko-komente ng mga biktima dito sa interim release. Sabi nga namin, ito kuda lang ba ito o formal motion na ba? Wala pang formal motion. Kaya hindi pa din natin alam. Pero sabi nga namin, ewan kung paano nila paparaan. Sabihin ba nila na hindi kasi bumisita generally ang consul. Pero hindi yung magbigay ng oath. Parang sabihin ang karapatan mo, Kaya ewan ko kung ilulusot nila na pwede mong bumisita ang consul, lang, magpa-consul, biglang mag-oath na. Ganon, di ba? Pero ang kung timpla dito, tatanungan ba sila sa isa't isa, pwede ba? So, at posibleng may letter na silang request both the Philippine government and the Duterte camp sa ICC asking for clarification kung pwede ba. So pwedeng ilagaan nila na administrative so para ilulusot lang or baka sabihin ng court hindi yan ganito kasimple. Dapat formal na. So hindi rin malinaw, attorney, kung magkakaroon ng bearing yung pagkapanalo ng dating Pangulo bilang alkalde sa Davao at the same time yung apela nila dyan sa issue nga ng jurisdiction. Hindi pa malinaw kung talagang magkakaroon ng bearing yun doon sa confirmation of charges. Walang bearing yung pagiging presidente. Dati na, presidente ng Kenya, kinakuhan. Sabi niya, sige, harapin ko. Actually, positive yun para sa kanya kung paghahalawan niya. Ang nangyari dun sa
Uhuru Kenyatta. Umarap siya, wala namang warrant of arrest. Umarap siya sa korte, yung initial appearance. Umuwi ng Kenya kasi nagtituloy siya bilang presidente. Hindi sinapit sa mga hearing, excuse. Kasi daw, trabaho siya. Na-dismiss eventually yung kaso, binarap ng prosecutor yung Sanchez. Ang masama doon, bakit? Kasi nagkagawalaan ng mga biktima, ng mga witnesses, nag-atrasa ng mga testimonya, at sabi nga nila, nagkatakitan. Kaya, kung para sa amin, ayaw namin mangyari ito. Kung napasok dati ang ICC sa ganitong sistema, palagay ko, kaya magiging malabo yung effect. Opo. Na umuwi at magsilbi bilang presidente. Walang immunity dyan, ha? ICC. Dahil pa presidente ka, wala. Continue ang trial. Oo, pero in fairness, sinarap ng presidente yung ICC. Baka yung anak niya pwedeng harapin na rin yung impeachment trial niya, diba? Pagsabihan muna natin yung mga tao sa paligid. Yung mga merong kapangyarihan o umaksyon dyan na, actionan nyo na kung talagang gusto ninyong pagharapin ng vice-presidente. Anyway, ibang topic tayo. Ibang Duterte yun. Saan naman tayo mapunta with Atty. Maria? Alright, saya mga babayan, no? So, mukhang malabo na talaga, no, na makauwi ka agad itong dating Pangulong Duterte at kung may ganong senaryo, no? Kung titignan natin maigi, kung may ganong senaryo na nalusutan na sila ng isang presidente, natuto na siguro ang ICC. Diba? Baka hindi na nila gawin yan at hindi na nila payagan na makapanumpayan dating Pangulong Duterte. Dahil nangyari na nga, may kaso ng ganon Diba? So, ano sa palagay ninyo mga babayan? No, i-comment nyo na lang po dyan sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobsit sa Mobs TV. Peace. Amen.